Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga kwento na parang telenovela pero totoong buhay. Tulad ng sabi ng isang matandang bubit sa radyo, si Deo Macalma. Yan ang hari ng komentaryo sa DZRH. Sa mundo ng politika, ang katotohanan ay parang kape, mainit, mapait, at laging may nagtatago sa ilalim ng tasa. Ngayon mga kawok, tayo'y maglalakbay sa isang kwento na puno ng aso, takot at punto por punto na sagot. Punto por punto sinagot si Auntie Claire. Libiste tinakot ng mga aso ni Marcos Jr. Grabe no, parang action movie, di ba? Pero factual ito, base sa mga balita at ebidensya na lumalabas. Shoutout muna sa ating mga manonood sa mga nasa Pilipinas. Kayo ang pundasyon ng bayan sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany at Hong Kong. Mga OFW heroes at kabataan na naghahanap ng katotohanan abroad, salamat sa inyong oras. Para sa inyo ito, lalo na sa mga kabataan na gustong maging vigilant. Huwag kayong mag-alala mga kawok. Kasama niyo ako sa laban na ito. I-subscribe ng channel, i-hit that bell at sumali sa YouTube channel membership para sa exclusive content. #WalkWithLan. At bago tayo magsimula, quick plug lang Habang nanonood, check out sa YouTube Shopping, bumili ng home essentials sa Shopee o Lazada. Tulad ng mga affordable kitchen gadgets para sa inyong pamilya abroad. Para sa mga vloggers na kabataan, grab kayo ng vlogging products like tripods at microphones. At para sa adventure seekers na OFWs, yung Honda ADV 160 scooter, perfect for city rides. Support local, shop now. Mga kababayan, simulan natin sa konteksto. Tulad ng ginagawa ni Deo Macalma sa kanyang espesyal na balita, puno ng blind items pero may katotohanan. Alam nyo ba ang Cabral Files? Ito yung summary file ng 2025 DPWH budget na inilabas ni Congressman Leandro Libiste. Si Libiste ang batang kongresista mula Batangas na parang isang bagong bugwit sa Kongreso. Maliit pero matapang. Siya ay nag-flag ng mga undisclosed budget insertions, corruption sa flood control projects, at link sa mga contractors tulad ni Edwin Cardiola na sinasabing pangalawang pinakamalaki sa DPWH. Ayon sa mga ulat mula ABS-CBN at PhilStar, si Libiste ay nag-dare kay Public Works Secretary Vince Dizon na i-verify ang files. Pero ano ang nangyari? Dumating si Auntie Claire. Si Claire Castro, ang Palace Press Officer ni Bongbong Marcos, siya ay nag-dismiss sa mga claims bilang hearsay o chismis lang. Parang sinasabi niya, huwag maniwala sa files na yan. Gawa-gawa lang. Pero mga kawok, tulad ng sabi ni Deo, ang chismis ay parang aso. Laging may amo na nagtatago sa likod. Si Auntie Claire na hindi raw bumoto kay BBM nung eleksyon base sa kanyang sariling pahayag sa media, bakit biglang defender ng Palas? Parang siya ay isang abogada na nagpapalit ng kliyente depende sa sweldo. At si BBM, ang kanyang trust rating ay bumagsak sa SWS poll mula sa corruption issues. Grabe, parang yung flood control projects, puno ng butas at nawawala ang pera. Si Congressman Libiste, mga kaibigan, salute ako sa inyo. Siya ay nagsalute para kay Marcos. Nagsalute ako sa kanya. Nagsalute pa kay Marcos sa pag-launch ng probe. Pero hindi siya natatakot magsalita. Ito'y tungkol sa accountability. Huwag tayong maging bulag sa looting of public funds. Sa mga nasa US at Canada, kayo na nakikita ang clean governance abroad. Compare nyo yan sa atin. Subscribe na para sa more in-depth analysis. Para sa mga inyong home abroad, bumili ng home essentials like bedsheets sa Lazada via YouTube Shopping. Para sa youth vloggers, get that ADV 160 for your adventure vlogs. Ngayon, ang main event, punto por punto. Sinagot ni Libiste, si Auntie Claire, base sa mga Facebook posts at news. Sinabi ni Claire na hearsay ang files at responsibilidad raw ni Libiste na patunayan ang authenticity. Pero si Libiste nag-dare siya
Check with Dizon, parang laro ng mga taguan. Si Auntie Claire ang tago at ang katotohanan ang hanap. Si Claire ay nag-defend kay BBM laban sa drug allegations mula kay Senador Amy Marcos. Pero bakit selective? Bakit hindi niya kinundina ang drug use ni Duterte dati? Parang siya isang weather vane, lumiliko depende sa hangin mula sa Malacanang. Ang aso ni Marcos Jr. ayon sa mga viral posts, tinakot daw si Libiste ng mga aso o goons ni BBM, metaphorical o literal. Sa politika, ang aso ay simbol ng threats. Sa mga ex-posts at Facebook, may exchange tungkol sa DPWH list at si Libiste ay nanindigan. Si Presidente na dapat leader ng bayan, bakit nagpapadala ng aso sa halip na harapin ang issue? Parang yung kanyang administrasyon, puno ng scandals tulad ng PhilHealth funds ng ghost projects. Siya'y matapang, nag-flag ng billion sa corruption. Ito'y reminder sa kabataan, maging vigilant, huwag maging ship sa gitna ng wolves. Mga kawok, ano sa tingin ninyo? Comment down below. Shoutout sa Australia at Great Britain. Kayo na nasa cold weather, initin ninyo ang inyong kape habang nanonood. Sumali na sa membership para sa live Q&A. Para sa mga OFWs, home essentials like rice cookers sa Shopee, vlogging products tulad ng cameras at yung ADV 160 para sa weekend rides. Mag-deep dive tayo deeper. Tulad ng investigative style ni Deo Macalma, ang flood control scandal mula Wikipedia at news, simula 2024, allegations ng mismanagement sa DPWH. Si Libiste ay nag-link kay ex-Congressman Eric Buhayin at iba pang contractors. Senador Ping Lacson, Warren versus cover-up. At si Claire ay nag-defend na serious daw si BBM sa probe. Parang sinasabi, serious? Parang yung kanyang trust rating seriously dropping. Siya ay nag-question kay Senador Amy pero silent sa Duterte corruption. Parang siya isang parot, paulit-ulit ang script mula palas. Ang kanyang mandato ay upos na, puno ng drug addiction rumors at looting. Ito'y systemic from Marcos era hanggang ngayon. Ang corruption ay parang family heirloom. Siya'y calling for transparency, saluting Marcos pero demanding proof. Para sa mga kabataan, kayo ang susunod na leaders. Learn from Libistes' bravery. Sa UAE at Italy, mga OFW sa Middle East at Europe, salamat sa remittances na sinusuportahan ng bayan. Bumili ng vlogging gear at Lazada, home essentials like fans at ADV 160 para sa mobility. Para maging engaging, imagine si Auntie Claire sa palace, sabi, hearsay lang yan. Tapos sabi ni Libiste, eto ang file. Auntie, basahin mo. Ay, nako, sabi naman ng mga aso ni BBM, aw. Tulad ni Deo, gamitin natin ang humor para pakita ang absurdity. Tulad ng DZRH commentaries, may blind item, may isang opisyal na parang aso, loyal pero kumagagat sa maling tao. Ito'y satire, take threats, mga kaibigan. Discuss natin SWS polls, BBM trust down due to corruption. Parang yung flood projects binahan ng pera, pero tuyo ang resulta. Mga kabataan, mag-research, huwag maniwala sa fake news. Shout out sa Japan at Denmark, Germany. Kayo na tech savvy, share this video. Mag-member na para sa ad-free viewing. Home essentials tulad ng lamps sa Shopee, vlogging mics, ADV 160 deals. Ngayon, para sa mga OFWs, kayo na nasa abroad, nakikita nyo ang difference sa governance. Sa US, walang ganitong aso threats. Sa Hong Kong, clean ang budget. Use this as an inspiration to demand better sa Pilipinas. Ano ang gagawin nyo kung kayo si Libiste? Comment down below. Si Claire, bakit hindi nag-criticize sa DPWH corruption under Duterte? Selective justice. Siya'y model ng intellectual dissent, mga kaibigan, kay Libiste, no? Sa Pilipinas, kayo ang pag-asa. Lazada for home essentials like pillows, vlogging kits, ADV 160 promos. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero tulad ni Deo Macalma, tayo'y mananatiling witty at matatag. Ang kanyang dogs ay symbol ng intimidation. Si Auntie Claire, parang firewall na puno ng butas. Saludo sa kanyang punto per punto rebuttal. Base sa facts from Philstar, ABS-CBN, this is real. Mga kababayan, salamat sa panonood.
Shoutout ulit sa Pilipinas, US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong. Para sa mga OFWs at kabataan, kayo ang target, maging vigilant. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinuduro. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, mura lang. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #WalkWithLan. Shop now sa YouTube Shopping, Home Essentials, ATV 160, vlogging products, sa Shopee at Lazada. Mabuhay po ang Pilipinas!